والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway bigyan tayo ng gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unang araw ng ating pag-aaral online, inshallah, sa unang pagkakataon sa Fanar, na kung saan bigyan tayo ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagdating ng virus. Pero kasabay nito, binigyan din po tayo ng opportunity ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para mapadali ang pag-aaral po ng bawat isang gustong matuto tungkol po sa Islam. Alhamdulillah, naisipan po ng Fanar na magkaroon ng programang katulad nito na online, na hindi na po natin kailangan lumabas sa ating mga pamamahay, ngunit yung kaalaman na po ang papasok sa ating mga bahay, masya Allah. So, ang pinaka po importante sa ating pag-aaral ay yung inshallah sinseridad para po magbunga ng gawa yung inshallah pag-aaral natin. Kasi hindi po sa dami ng ating nalalaman nababase, no, kung paano tayo sumagot, pero nababase ito sa mga ugali at mga galaw natin bilang mga Muslim. Ito po yung pinaka-point ng pag-aaral natin, inshallah. So, sa pag-aaral na ito, sa level 2, ako po yung magiging, inshallah, magiging guro ng level 2, at yung subject po natin ay 4, at yung, inshallah, yung pag-aaral natin ay 2 subject per, inshallah, 2 subject per Friday. So sa araw na ito, ang pag-aaral po natin ay ang Quran. Ang pangalawang subject po natin ay ang pangalawang subject po natin ay ang akhlaq, o ang ibig sabihin ng akhlaq ay kaugalian. Inshallah. So, nakikita nyo po yung screen po natin. Inshallah, yan po tayo. Yan po yung magiging guide po natin. Nabanggit ko na rin po kanina na yung syllabus po na gagamitin po natin, makikita po natin sa, inshallah, sa Teams, sa level 2, dun sa files, dun po yung librong ginagamit po natin para po kayo maging guided. So, tulad po ng napag-usapan po natin, ang pag-aaralan po natin ay Quran. Dadako po tayo sa tinatawag na Surat Az-Zalzala, ang pagyanig o lindol, matinding paglindol. Ito po yung inshallah kukunin po natin sa araw na ito. Ang nilalaman po o yung pag-uusapan natin, inshallah, kung matatapos natin within 30 minutes, yung introduction o yung panimula ng ating subject na zalzala. Pangalawa, ano yung mga ibig sabihin ng mga salitang Arabic na binanggit sa Quran. At yung pangatlo, ano yung mga kahulugan ng bawat aya na babasahin po natin. At inshallah, ibibigay po natin din yung mga assignments inshallah sa mga kapatid natin. Okay? So, bilang panimula po, ang sura na ito ay Madaniya. Ano po ang ibig sabihin ng Madaniya? Para po sa kaalaman ng lahat, kung hindi pa po natin nakukuha kung ano yung difference ng Madaniya at Makkiya. Lahat po ng ipinadalang mga sura o talata mula sa Quran, either Madaniya siya or Makkiya.
Ano po yung difference ng dalawang ito? Kapag sinabi nating Madaniya, ito yung mga ayon sa pinakatamang opinyon ng ating mga ulama, ang Madaniya, ito ay ang mga aya o mga talata na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos ng hijrah o paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah hanggang Madina. So lahat ng mga aya na ibinaba pagkatapos ng hijrah, ang tawag po rito ay Surah Al-Madaniyah. At kapag naman ibinaba ang aya na ito, ulitin po natin, ang difference po ng Madaniya at Makkiya sa panahon na ibinaba ang mga aya na ito. Ang Makkiya, ito ang mga aya o talata na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala before nagkaroon ng hijrah o yung paglalakbay mula sa Makkah hanggang papuntang Madina. Ito po yung definition ng Madaniya, Makkiya. Pag Madaniya, ito naman lahat ng mga aya na ibinaba mula sa pagkatapos ng paghijra. Ibig sabihin sila ay nasa Madina na. Ang difference naman po nito sa nilalaman nito o yung content, ang Makkiya, kadalasan po ito ay nagbibigay ng warning. Kadalasan ito ay nagbibigay ng mga news dun sa kaparusahan ng mga taong hindi sumusunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito naman ay nagbibigay din ng mga magandang balita sa paraiso sa mga taong gagawa ng kabutihan. Ito po yung nilalaman ng Makkiya. Kadalasan po yung nilalaman nito ay yung magpapatibay ng ating paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, before nag-hijra ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah hanggang Madina, dinalisay muna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang paniniwala kay Allah. Ibig sabihin, tauhid o kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang itinuro. So 13 years po. Kaya huwag po kayong mag-alala, kahit 3 beses nyo pong kunin yung level 2, wala pong problema. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inalagaan niya ang mga puso ng kanyang mga companions para maging dalisay mula sa shirk ng 13 years. Okay? Pagkatapos nito, saka siya naglakbay papuntang Madina. Dito naman po sa Madina, ang nilalaman nito, karamihan po rito ay utos na. Dahil matatag na ang kanilang mga puso, kailangan ng i-apply sa kanilang mga araw-araw na gawain yung kanilang mga natutunan. Especially dun sa pag-a-apply ng tauhid at pagtanggal ng mga shirk sa kanilang mga gawain. Dito na po, nung lumipat na sila ng Madina, dito na inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagpa-fasting. Dito na rin inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung iba pang mga gawain na hindi obligado nung nasa Makkah pa po sila. So karamihan, dito na rin po naging inalaw na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung tinatawag na jihad fi sabilillah. Dito na rin po ginawa lahat ng mga utos na hindi po inutos dati sa Makkah. So ito po yung difference. Ulitin ko po, isulat po ninyo o kung maaari. Ang Madaniya sa kanyang panahon sa pagbaba. Ang kanyang panahon kapag tinatawag na Makkiya, ito ang mga aya na ibinaba nung sila ay nasa Makkah pa, hindi pa sila naglalakbay papuntang Madina. Ang Madina, ito ang pagbaba ng mga aya o ito yung mga aya na ibinaba nung sila ay nakalipat na sa Madina. Sa nilalaman naman po ng Makkiya, ang Makkiya po kadalasan ay nagpapatibay ng ating paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala,
lahat ng mga pagbibigay ng warning sa mga taong hindi nakikinig at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta niya, at yung mga bagay na katakot-takot na kaparusahan sa impyernong apoy, at yung mga magagandang balita na makukuha ng mga tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung difference. Kung makikita naman po, pag sinabing ito ay ayatul madaniyah, kadalasan po pagkatapos nito ay mga utos na dapat nating sundin at i-apply sa ating mga sarili. So maliwanag po yun. Dumako naman tayo dun sa itong mismong sura na ito. Sabi natin ay madaniyah. Kung binasa po natin yung curriculum natin, ang sabi rito, etong sura na ito para siyang Makkiyah. Dahil ang nilalaman nito ay yung matinding paglindol bago dumating ang araw ng paghuhukom. Inshallah, isa-isahin po natin yung aya. Pero binibigyan po tayo ng napaka malinaw na imahe ng pangyayari bago pa man dumating ang araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. So, kung titingnan po natin, inshallah, dahil maikli lang ito at mababasa lang po ng mga Muslim sa kanilang araw-araw na pagdarasal, mariremind po sila ng mga bagay na nakakatakot, na nakakatindig balahibo, at minsan hindi pa natin ma-imagine na pwede pa lang mangyari. Allahu Akbar. So, kailangan po natin intindihin mabuti ang aya na ito para magbigay ng boost sa ating paniniwala kay Allah. So, isa pa sa mga nilalaman nito, ang pagguho ng mga bundok. Kung iisipin po natin, yung mga bundok ay napakatibay. Hindi imposible siyang mamawarak or masisira o maguguho, di ba? Pero sa araw na yon, subhanallah, may pagkakataon na tayo mismo ay mamamangha sa mga pangyayaring darating. At nilalaman din po nito ay yung mga bagay na nakakagulat, tulad ng pagduwal o paglabas ng lahat ng mga nilalaman ng lupang tinitirahan natin. Lahat ng mga nakatira sa baba, kahit ano pa man yan, sa lupain, ilalabas niya na. Subhanallah. Kung i-imagine po natin yung tindi ng pangyayaring ito, dito po sa sura na ito, malalaman natin kung paano ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala para mabigyan tayo ng warning, inshallah. So, isa-isahin po natin ang ibig sabihin po ng aya na ito, inshallah, para po maintindihan natin yung gustong sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito. So, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Doon po sa syllabus natin na nakalagay po yung transliteration ng Arabic na ito kung hindi pa tayo marunong magbasa. Pero babasahin ko po sa inyo sa Arabic. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ibig sabihin po nito, kapag ang mundo ay mayanig sa kanyang matinding paglindol. Allahu Akbar. Idza, kapag. Zulzilat, ang ibig sabihin po nito ay lilindulin. Ang ard, ang ibig sabihin po ng ard, pwede nyo pong anuhin yan. Pwede nyong isulat, isa-isahin nyo po. Pwede po yan. Ang ard ay lupain, zilzalaha, yung kanyang paglindol. Allahu Akbar. Napakatindi po. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Imagine nyo po, sabi ng Allah, kapag lilindulin na o yayanagin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupain ng kanyang pagyanig. Okay? Ano yung pangalawa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. At ilalabas na, at kapag ang kalupaan ay
luwa ng kanyang mga dalahin. Ibig sabihin, ang mundong ito, pasan-pasan niya po kung ano yung nasa taas nito. So, kapag sinabi ng Allah, mapapansin nyo kung gaano kaganda yung pag-present ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng Quran. Sabi niya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ilalabas na o tatanggalin na ng lupaing ito yung pabigat sa kanya. Allahu Akbar. Ano po? Yung mga bundok, yung mga tao, yung mga nakatanim dito, lahat ng pabigat dito sa mundo, lahat mawawala yan. So magiging plain ang mundo. Allahu Akbar. Matindi. Wa ukhrijatil ardu athqalaha. Tapos, wa qala al-insanu ma laha. At sasabihin ng mga tao, ano yung meron dito? Ha? Subhanallah. Waqala, anong ibig sabihin ng waqala? Ang qala, sinabi. Al-insan ay mga tao. Ma, ano? Okay? Malaha, anong meron dito? Ano ang nangyayari sa kanya? Dahil nga po sa kaguluhan na nakikita po natin, dahil sa kaguluhan, magtataka na po tayo at sasabihin natin, ano ang meron dito? Allahu Akbar. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha. Allahu Akbar. Sa araw na ito, ang kalupaan ay magsasaysay ng mga pangyayari na naganap sa kanya na mga kabutihan at kasamaan. Oh, mga brothers, wala po tayong takas dito. Yawmaidhin, sa araw na yaon, tuhadithu. Ang ibig sabihin ng tuhadithu ay magsasalita na o ibabalita na ng mundo yung akhbaraha, kung ano yung mga nangyayari o nangyari dito sa mundo. So kung ginagawa po man natin yung mga gawain natin, maganda man o mabuti ito, saan po natin ginagawa ito? Hindi naman pwedeng out of sa realm, hindi sa realm ng mundo. Sa mundo pa rin po gagawin natin. Kaya wala po tayong takas. Lahat po ng ginagawa natin dito sa mundo, ibabalita na ng mundo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Bi anna rabbaka awhalaha. Ibabalita na ng mundo sa ating mga tao na ang mundong ito, ang Allah o ang tagapaglikha at tagapangasiwa ang nag-create nito. Allahu Akbar. Kasi pag makikita po natin yung mga ganong sitwasyon, subhanallah, mapapaisip po tayo. Hindi ito gawain tulad po ng ibang mga creation, sabihin natin building, kung maguguho, wala po, normal lang po yun kasi gawain ng tao. Pero pag mismo yung mga araw na ang gumagalaw, yung mga bundok nagsisiliparan na, yung mga matitinding mga nakalibing sa mga lupain na Masya Allah, nagsisitanggalan na sa kanilang mga roots.
Ito po ay mga bagay na nakakatakot at dapat nating pag-isipang mabuti na hindi ito basta-basta, kundi ito ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo ay may role dito upang gampanan natin yung ating mga tungkulin. So, yawmaidhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allahu Akbar. Sa araw na ito, ang sangkatauhan ay magsisilakad sa magkahiwalay na pangkat upang itambad sa kanila ang kanilang mga gawa. Allahu Akbar. Yawmaidhin, sa araw na yaon, yasduru. Ibig sabihin, magsisilakad na ang nas, ang mga tao, ashtata. Ibig sabihin, separate ways. Magkakaroon na sila ng separate ways. Yung mga mabubuti, sabay-sabay silang pupunta dun sa kabutihan, liyuraw a'malahum. Makikita nila upang makita nila a'malahum, ang kanilang mga gawain. Okay? Yawmaidhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. So doon pa lang po malalaman na po natin kung saan tayo nakabilang, sa mga mabubuti or sa mga masasama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allahu Akbar. Ito po ay fair warning mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nilagay niya pa dun sa mga maiikling sura na wala tayong dahilan na hindi ito basahin at memoryahin. Allah. Sabi, paman, kung sino man, ya'mal, ang gumawa, mithqala, kasing liit daw ng atomo. Ibig sabihin yung atom, yung pinakamaliit na particle dito sa mundo, okay? Sino-sino ang gagawa ng kahit katiting na gawain, daratin, khairan, katiting na kabutihan, wallahi al-azim, makikita niya itong kabutihan na nagawa niya. Naintindihan po natin? Kahit gaano kaliit o katiting yung ginawa nating kabutihan, sabi sa aya, makikita po natin ito. Allahu Akbar. Ano naman yung kapalit nito? Sabi niya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ibig sabihin, syarran yara. At sino-sino naman ang gagawa ng kahit katiting na kasamaan, wallahi al-azim, makikita niya ito at walang makakatakas. Napaka-clear po ng warning ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibinigay niya po sa atin yung picture, unang-una ng paglindol. At sabi niya, lahat ng mga bigat ng mundo ay tatanggalin niya. At lahat ng mga grupo ng mabubuti ay pupunta sa mga mabubuting daan at yung mga masasama papunta dun sa kasamaan. At sabi niya, kung ano man yung nagawa nating kabutihan, kahit gaano kaliit o katiting, ay makikita natin. At gaano ka sama, kahit gaano kaliit, ay makikita rin po natin. Allahu Akbar. So, dito po nagtatapos yung inshallah sharing natin sa araw na ito. Warning po sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat po ingatan po natin yung mga buhay natin at sikapin po natin na maging accountant ng mga magagandang gawain natin, accountant din ng mga masasamang gawain natin. Binigyan po tayo ng advice ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Quran na ang sabi niya, kapag nakagawa kayo ng kasamaan
sikapin niyong sundan ng kabutihan dahil ito ay makakabura ng mga kasamaan na nagawa natin. Except yung, sabi ng mga ulama, yung mga malalaking gawain na hindi patatawarin except kung hihingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag minor sins lang po yung nagagawa natin, inshallah, kapag sinundan po natin ito ng kabutihan, patatawarin po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ulitin ko po, huwag nyo pong hayaan yung mga sarili po natin, huwag po natin hayaan ang mga sarili natin na malunod tayo sa sunod-sunod na paggawa o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil every time na gagawa tayo ng kasamaan, nagkakaroon ng tuldok sa ating mga puso. Itim na tuldok sa mga puso hanggat sa maging totally itim na kapag meron tayong narinig na sabi ni Allah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw na nating pakinggan at tatakas na tayo mula sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah, hanggang dito na lang po ang ating recording at naway inshallah tinanggap sa atin yung ating magandang gawain inshallah. So, I hope pagpapatuloy po natin ang ating inshallah discussion pagkatapos po nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.